Bayad daan. Hala, delivery guy, huminto ka. Bayad daan. Shit. Gusto niyo bang takutin ako? Itong daan ay akin. Bayad daan. Itong daan ay akin. Itong puno ay akin itinanim. Kung gusto mong dumaan dito, mag-iwan ng bayad sa daan. Naka-ensayo ba kayo ng mga linya na ito? 3 taon na kaming nasa ganitong trabaho. Hindi ba kami sanay? Kami ang may kapangyarihan sa buong pasukan ng Nanhai Tidal Road. Ako ang tagapamahagi mula sa Dragon Palace ng Donghai. May marka sa likod ng kamay. Sertipikado ng Dragon Palace. Silangang dagat, bayad sa pagdaan. Silangang dagat. Hindi kinikilala ng Timog Dagat ang permiso ng silangang dagat. Bayad sa pagdaan. Sa Timog Dagat, ganon ang patakaran. Hawak ninyo ang permiso ng silangang dagat. Hindi ko yan kinikilala. Magkano? Tumatanggap ba kayo ng barya ng kaliskis ng dragon? Hindi nga ang barya ng kaliskis ng dragon ang opisyal na pera ng palasyo ng dragon. 10 bay pataas sundalong hipon, tinatanggap namin. Pero, simula sa 10. Panloloob ba yan? Ganito na lang, papakainin ko kayo ng isang subo ng tampok na putahe ng Dragon Palace Seafood House. Tulad ng palitan ng mga bagay. Ano sa tingin mo? Wow, bayad sa daan, 10 barya. Bayad sa daan, ano to? Mas masarap to kaysa sa bayad sa daan na kinokolekta ko, 100 beses. Pahingi nga, gusto ko ring matikman. Ito ang sample. Hindi ito buffet. Countdown ng paghahatid, 12 minuto. Countdown ng paghahatid, 12 minuto, hindi naman mga sundalong hipon. Ang babaeng dragon ng Timog Dagat ay naghihintay na sa palasyong Coral, hindi naman mga sundalong hipon. Hay naku, bakit hindi pa dumarating ang takeout ng prinsesang ito? Hindi naman mga sundalong hipon. Bakit hindi pa dumarating ang takeout ng prinsesang ito? Ang tanda ng prinsesa. Bakit hindi na kayo namumulekta ng toll? 10 bayad, toll fee, ginoong tagapagdala, 10 bayad. Ginoong tagapagdala, toll fee, 10 bayad. Lahat ng ito ay hindi pagkakaintindihan, toll fee. Babaeng dragon ng Nanhai, dumating na ang iyong order. Tumakas ang aking kasintahan. Ako lang ay isang delivery rider. Anong kinalaman ko dyan? Ngayon, hindi na matutuloy ang kasal. Bumalik na, aalis na ang mga bisita. Bumalik na, anong gagawin mo? Hindi ito saklaw ng trabaho ko. Narinig ko, magaling ka sa Donghai. Kaya mong lutasin ang kahit anong problema. Ayos lang. Saktong-sakto. Tulungan mo akong hanapin ang aking bagong kasintahan. Hindi ito nakasaad sa tala ng order. Nabago na ang order. Orihinal na order, kasalan ng Diyosa ng Timog Dagat. Mabilis ang utos para hanapin ang tumakas na bagong kasal. Maaari pa bang pilitin ang pagbabago ng order sa inyo sa Timog Dagat? Sabi ng prinsesa, siya ang masusunod. Ano ito? Kung magaganap ang kasal, magkakaroon ng kaguluhan sa Timog Dagat. Anong ibig sabihin nito? Na wala ang ikakasal. May iniwang sumpa. Ang kasal na ito, mukhang may mali mula sa simula pa lang. Anong pangalan ng bagong kasal? Lene Shenlan. Saan siya nakatira? Nasa likod ng Coral Palace ang kanyang silid. Ako mismo ang magdadala sa iyo. Saan na yung pangako na magdadala ng pagkain? Bakit naging anunsyo ng paghahanap ng tao? Pag-update ng order habang hinahanap ang bagong kasal. Ang mga sangkap para sa kasalan ay kailangang maayos na itago. Kung hindi ito matatapos sa tamang oras, may karagdagang parusa. Pati ang pag-iingat ng mga sangkap ay sa akin. Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Itong taksil na lalaki, alam pang mag-ayos ng mga bagay bago tumakas. Hindi parang nag-aayos. Parang nagmamadali. Walang dinala. Huwag isama ang asin sa sabaw. Nakatago ang itim na agos sa puting lasa. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ang asin ay ang itinakdang pampalasa para sa kasalan? Saan galing ang asin na ginamit nyo sa kasal? Mula ito sa South Sea Chamber of Commerce. Sinasabing ito ang pinakamataas na uri ng asin na handog. Partikular na para sa mga kasalan ng maharlika. Sino ang nagbigay? Siksu Wonjun ng One High Group. Si Chairman Su mismo ang nagdala. Kinuha ko na ang papel na ito. Bakit naman? Dahil may duda ako. Ang iyong ikakasal ay hindi basta umalis sa huli. Nakita niya ang isang bagay na hindi tama kaya siya tumakas. Hindi, asin ito. Ang kulay ay normal. Wala rin itong kakaibang amoy, kaya't ito ay karaniwang asin ng niebe. Anong pinaggagawa mo dito? Kahit mga karaniwang bagay, pwedeng may itinatagong lihim. Nasa paraan ng pagsusuri yan, nagsasagawa ng pagsusuri. Pakiusap, maghintay. Mga bagay na ito mula sa mundong ito. Ano pa ang pwedeng malaman?
Babala, ang sample ay naglalaman ng abnormal na alon ng espiritu. Duda, itim na alat ng alon. Inirekomenda na itigil agad ang paggamit. Itim na alat ng alon. Tama ang nakasulat sa recipe. Huwag isama ang asin sa sabaw. Nakatago ang itim na alon sa puting lasa. Kung ginamit ang asin na ito sa araw ng kasal, lahat ng bisita dito ngayon ay tiyak na mapapahamak. Prinsesa, ang kumpol na asin na ito ay personal na dinala ni Tagapangulong Xu bilang handog. Noong ininspeksyon kahapon, lahat ng mga taga-inspeksyon ng Palasyong Dragon ay umiling at pumayat. Hindi nakita ng mga inspektor. Paano mo ako papaniwalaan? Tinitingnan ng mga inspektor ang kalidad, hindi ang pagbabago ng daloy ng espiritu. Ang karaniwang mata ay hindi makakakita ng ganitong bagay. Sigurado ka ba na ito ang itim na alon na lason? Hindi maglilihim ang sistema sa pagsusuri. At saka, nag-iwan si Shenlan ng papel bago umalis. Dahil natatakot siyang walang makakaalam na may problema ang asin na ito, kaya hindi siya tumakas sa kasal, kundi maaaring gusto niyang linawin ang bagay na ito bago magkaproblema sa kasal, bago mangyari ang insidente sa kasal. Sino ba talaga ang naglagay ng mga nakalalasong asin na ito? Mukhang kailangan nating tanungin ang naghatid ng asin. Nabuo ang nakatagong misyon. Siya sa atin ang pinagmulan ng nakalalasong asin ng itim na alon. Mungkahi, magbigay ng babala sa palasyo ng dragon sa Timog Dagat. Hindi sapat ang dalawa lang tayo. Kailangan malaman din ito ng mga tao sa palasyo ng dragon. Halika, dadalhin kita para makilala ang punong tagapamahala. Prinsesa, pwede kaya itong isang ipinagbabawal na artipakto ng mahika? Ano ito? Band-aid. Ginagamit ito para idikit sa sugat at huminto ang pagdurugo. Isang simpleng manipis na piraso lamang. May pambihirang bisa ito para huminto ang pagdurugo. Kanina lang, aksidente kong nasugatan ang kamay. Isang dikit lang. Tumigil agad ang pagdurugo. Akala ko ay isang napakalakas na selyo ng mahika. Pirasong band-aid lang pala. 5 sentimo sa botika. Selyo ng mahika na 5 sentimo lang. Talagang hindi matutuklasan ang mundo. Nasa bingit na tayo ng panganib. Anong klaseng band-aid ang hinihingi mo sa kanya? Ang mga empleyado ng Dragon Palace ay talagang kaakit-akit. Nakapag-generate na ng ulat sa pagsusuri ng laso ng itim na alon. Inirekomenda na ito'y agad ipasa sa Dragon Palace. Punong tagapamahala. Laging lumalaki ang order na ito ng pagkain. Punong tagapamahala, may problema sa asin ng kasal. Ito ay lason mula sa itim na agos. Prinsesa, bakit mo nasabi yan? Nalaman niya ito, gamit ang paraan ng mga mortal. Isang mortal ang nag-verify ng alay mula sa palasyo ng mga dragon. Prinsesa, baka ikaw ay naloko. Ang inspeksyon ay nakasalalay sa mata. Hindi makikita ang pagbabago ng espiritu, bagaman ang paraang ito ay karaniwan. Subalit tiyak, ang asin ng yelo mula sa One High Group ay isang handog na personal na pinangangasiwaan ni Pangulong Xu. Kahapon, nakumpirma na ng opisyal ng inspeksyon ang kalidad. Sinasabi mong may lason, mayroon ka bang ebidensya? Narito ang ebidensya. Isang piraso ng papel mula sa sirang kahon ay maituturing na ebidensya. Prinsesa, punong tagapangasiwa. Narinig kong may nangyaring gulo sa kasal. Dumaan ako upang tingnan. Swerte naman na nandito si Ginoong Xu. Hindi swerte. Nag-aalala lang ako. Sino itong batang kapatid na ito? Sabi ni Boslin. Na may laso ng aming alay na yelo. Boslin, ang alay namin mula sa One High Group ay mga dekalidad na produkto na pinili ng mabuti. Mukhang medyo labis ang sinasabi mo. Ang Pangulong Xu ay nag-umpisa ng grupo, pero hindi ibig sabihin na alam niya ang tungkol sa pagsubok ng alon ng espiritu. Si Boslin ay marunong magpatakbo ng tindahan, hindi nangangahulugang nauunawaan ang asin ng Timog Dagat. Anong silbi ng lahat ng mga walang kwentang sinasabi? Kailangan ng pruweba. Bakit hindi natin subukan dito at ngayon? Dahil hindi naniniwala si Ginoong Xu, gagawin ko na lang dito ang 2 palayok ng sabaw para makita ng lahat ng mga tao. Nakatukoy ng reaksyon ng pagputok ng espiritu, nakumpirma ang pagkalason. Paano ito posible? Totoo ang sinasabi niya. Tagapangulo Xu. Ito ba ang mataas na kalidad na handog na ipinadala mo? Bumili rin ako mula sa mga mangangalakal sa ibaba. Kung talagang may problema, ako rin ay isang biktima na hindi sinabihan.
Yine, ang biktima ay hindi agad maghahanap ng iba pang masisisi pagkatapos ma-expose. Ang unang reaksyon ay hindi ang magturo ng iba, tawagin ang tao, asil at suriin ang lahat ng yelo sa bodega. Huwag na huwag itong makakalusot sa salu-salo. Siyasatin mo ng mabuti. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Lin Chaosheng? Hanggang anong antas ang kailangan ng Pangulo na malaman? Siyasatin ang kanyang mga ninuno sa 3 henerasyon. Itong walang pakialam na determinasyon. Paano ako naaalala ang isang tao? Ano bang gustong sabihin ng Pangulo? Wala naman. Siyasatin, lalo na. Siyasatin kung siya ba ay anak ni Lin Yuanzhao. Lin Chaosheng. Ngayong araw, tatanggapin kong tama ka. Aaminin ko, ako, ang prinsesa, ang nagkamaling minaliit sa'yo kanina. Oho. Aba, bumababa rin ang prinsesa. Huwag kang magmayabang. Bilang prinsesa, pinag-uusapan ko lang ang bagay na ito. Kung totoong nakapasok ang lasong asin sa handaan ng kasal, lahat ng narito ngayon, kaya ang pinakamahalaga ngayon ay, alamin kung paano napasok ang batch ng lasong asin na ito, at sino ang may kagagawa nito. Siksu Wanjun na ito. Bilang prinsesa, matagal ko nang nararamdaman na hindi siya basta-basta. Nai-update ang nakatagong submission, paksa ng investigasyon, mga lead na may kaugnayan kay Xu Wanjun, kaugnay na bakas, piging ng Nanhai Dingchao. Pinaghihinalaang may kinalaman kay Lin Yuanzhao. May kaugnayan ba ang piging ng Nanhai Dingchao sa tatay? Ano ang piging ng Nanhai Dingchao na sinabi mo kanina? Bakas na lumitaw mula sa sistema. Hindi ko rin tiyak kung ano ito ng eksakto. Piging ng Dingchao. Bilang prinsesa, parang narinig ko itong nabanggit ng aking ina noong bata pa ako. Sinasabing ito ay isang malaking salu-salo ilang taon na ang nakalipas. Mula noon, hindi na ito naulit. Ilang taon na ang nakalipas. Mga 20 taon na siguro. Hindi na rin matandaan ng prinsesa ang detalye. Gaano ba ako katanda noon? Sino pa ang may alam tungkol dito? Siguro si Ginoong Ge, siya ay isang matandang ministro ng Silangang Dagat. Ngunit ayon sa sabi-sabi, naroon din siya noong panahon ng pagtitipon sa Timog Dagat. Ito ay isang malaking salu-salo na pinagsama ang 2 dagat. Kailangan kong bumalik sa Silangang Dagat. Hindi mo pa ako natutulungan na hanapin si Shenlan. Maaaring may kinalaman ang bagay na ito sa paghahanap kay Shenlan. Bakit ka bumalik na yon, Chaosheng? Nanay, may itatanong ako sa'yo. Anong nangyari? May nangyari ba sa South China Sea? Nanay, naaalala mo pa ba na pumunta si tatay sa South China Sea noon? Bakit bigla mong naisip yan? May nagbanggit sa pangalan ni tatay sa South China Sea. Sino ang nagbanggit? Isang tao na ang pangalan ay Xu Wanjun, presidente ng Maritime Alliance sa South China Sea. Xu Wanjun. Parang narinig ko na ang pangalang ito. Ito ang kutsarang dating gamit ng tatay mo. Bago siya pumanaw, palagi niyang itong daladala. Sinabi niya na ang mga guhit na ito ay dinala mula sa dagat Timog China. Halos kapareho ito ng mga korales sa palasyo ng Naga. Hindi niya ipinaliwanag ng detalyado kung para saan ito. Sabi lang niya na isa itong alaala. Pinagmulan ng kumpirmasyon, lumang bagay mula sa pagtitipon ng tide sa Timog Dagat. Tama, may kinalaman ito sa pagtitipon ng tide. Ano ba ang pagtitipon ng tide? Isang malaking salu-salo na ginanap sa Timog Dagat 20 taon na ang nakalipas. Mukhang may kinalaman ito sa pag-stabilize ng mga alon sa ilalim ng dagat. Mukhang nakilahok din ang tatay dito. Tungkol sa pagbuo ng alon na ito, hindi rin masyadong alam ng nanay. Mama, isipin mo pa. May nasabi ba si tatay na kakaiba bago siya umalis? Huwag mo akong sisihin. Pumunta ako para gawin ang dapat gawin. Ang dapat niyang gawin, may kinalaman ba yon sa Dingchao Banquet? Sa tingin ko. Pero hindi niya ito ipinaliwanag ng detalyado. Hindi rin ako nangahas magtanong ng higit pa. Takot kay mama. Hindi ko hahayaan na basta na lang ito mawala. Hindi ka pinipigilan ni mama na mag-imbestiga. Natatakot si mama na maging katulad ko si papa, na hindi na babalik. Mama, iba ako kay papa. Ako ay isang sertipikadong tagapagdala ng tao mula sa Dragon Palace. May sistema na nagproprotekta sa akin. Walang mangyayari. Nanay, kailangan kong pumunta sa palasyo ng Dragon sa Silangang Dagat para tanungin si Ginoong Pagong tungkol sa sitwasyon. Mag-ingat ka sa daan. Bihirang bisita. Bakit naisip ng opisyal ng pamamahagi na bumalik sa Silangang Dagat? Ginoong Pagong, gusto kong magtanong sa inyo ng isang bagay tungkol sa pagtitipon sa Timog Dagat. Mga lumang bagay mula sa maraming taon na ang nakalipas. Bakit mo biglang tinanong? May nagbanggit sa Timog Dagat ng pangalan ng tatay ko. Sinabi na siya rin ay nakilahok sa pagtatakda ng alon noon.
20 taon na ang nakalipas. Talagang nagsanib ang timog at hilagang dagat para sa isang pagtatakda ng alon. Ang layunin ay pigilan ang unti-unting pag-usbong ng itim na alon sa kailaliman ng timog dagat. Stabilisin ang espiritu ng alon sa ilalim ng perlas na isla. Nandoon din ang tatay ko noon. Isa siya sa mga chef ng salu-salo na yon. At ano ang nangyari pagkatapos? Bakit siya nawala? Mahabang kwento ito. Alam mo ang detalye, di ba, Ginoong Punong Ministro, Lin Xiaosheng? May mga bagay na hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Masyadong malalim ang kinalaman nito. Kapag nasabi mo na, hindi ka na makakabalik. Hindi na ako makakabalik. Mula nang nakuha ko ang punit na pahina ng resipi na yon, mula nang malaman kong ang tatay ko ay isang Chaozu na kusinero, wala na akong balak bumalik. Eksaktong pareho ang katigasan ng ulo mo sa tatay mo. Kagalang-galang na punong ministro, pakiusap, sabihin niyo sa akin. Noong araw ng handaan ng Dingqiao, talagang may nangyari. May nagsabotahe sa handaan. Nalaman niyo ng ama ninyo. Sinubukan niyang pigilan pero hindi ako ang dapat magsalita tungkol dito. Kung talagang ninanais ninyong malaman ang buong katotohanan, hindi ako ang taong dapat ninyong tanungin. Sino ang dapat kong tanungin? May mga tao pa sa Nanhai na naroroon noon. Tulad ng matandang pinuno ng lahi ng Jiaoxia, tulad ng bagong kasal na tumakas, si Shenlan. Si Shenlan. May kaugnayan siya sa insidenteng ito. Ang kanyang ama ay katulong ng iyong ama noon. Kaya tumakas si Shenlan sa kasal. Hindi dahil ayaw kong pakasalan si Ili, kundi dahil may natuklasan ako. Na napilitan akong tumakas. Naka-update ang nakatagong misyon, hanapin si Shenlan, alamin ang katotohanan ng Dingqiao Banquet. Kahit gaano kahirap ang daang ito, kailangan kong tapusin ito. Sige na, Xiaosheng. May mga bagay na kailangan mong tapusin sa henerasyong ito. Itutuloy niyo pa ba ang kasalan? Ang pagkawala ng ikakasal ay problema ng prinsesa. Ngunit hindi dapat labagin ang mga alituntunin ng Nanhai, walang dapat kulang sa kasalan. Nawala na ang ikakasal. Para kanino mo ito ginagawa? Para sa lahat ng tao sa Nanhai. Para malaman nila ang tungkol sa kasal ng prinsesa, kahit na tumakas ang ikakasal. Hindi dapat bumagsak ang sitwasyon. Dahil hindi mo pa natutukoy ang dahilan ng pagtakas ng ikakasal, kailangan mong muling idisenyo ang proseso ng kasal sa panahong ito. Tutulungan mo ako. Ate, hindi ito saklaw ng aking order. Sino ang tinatawag mong ate? Ang saklaw ay itinakda ng prinsesa. Ngayon ay naidagdag na. Sige lang. Sabihin mo kung ano ang mga patakaran ng kasalan sa Nanhai ngayon. Ang mga alituntunin ng kasalan sa Nanhai ay masalimuot. Kailangan munang humiling ng basbas mula sa Diyos ng alon. Pagkatapos ay ang ikakasal at ikakasal na babae ay dapat maghandog ng kanilang mga simbolo ng taos-pusong intensyon. Sa wakas, tigil. Yung mga tradisyon sa kasal dito sa lupa, may mga harang at pag-inom ng alak. Gagawin ba ito sa Dragon Palace? Harang at pag-inom ng alak sa kasal. Ano bang kaugalian nito? Sa kasalan dito sa lupa, dapat personal na pumunta ang ikakasal para kunin ang nobya. Ang mga kaibigan ng nobya ay hihinto sa pintuan, sadyang gagawing mahirap ng kaunti. Para sa kasiyahan at saya. Bakit ka humahadlang? Diretso na lang siyang dalhin, di ba? Paano? Parang alon, isang malaking alon ang dumaan. Diretso na dalhin ang bagong kasal sa lugar ng kasalan, mas madali. Ganyan ang paraan ng pagdaraos ng kasalan sa Dragon Palace. Ano nang masama, mabilis at maganda. Paghahanap ng kasintahan sa mundo, nakasalalay ito sa pagpunta ng bagong kasal upang patunayan ang kanyang sinseridad. Hindi ito nakasalalay sa mga natural na kalamidad para dalhin ang bagong kasal. Lanan. Ganoon ba? Ano ang kaibahan ng pagharang na ito? Ano ang pagkakaiba nito sa pag-ikot? Dumating ang bagong kasal upang kunin ang kanyang kasintahan. Kayo dalawa ang magbabantay sa pintuan. Kailangan ng bagong kasal na maghanap ng paraan para mapasaya kayo. Magbigay ng sobre at magsalita ng maganda para makapagpasa kayo. Ano ang sobre? Sige na, kayo na lang ang manghihirang. Anumang paraan. Alam na ng prinsesa ito. Ito ay isang taktikal na pagsubok.
Anong taktikal na pagsubok? Mga tao, magtayo ng linya. Mag-practice ng mabuti para sa prinsesa. Dapat mahigpit at matatag ang pagharang sa pinto. Paalamin ang bagong kasal kung gaano ito kahirap. Sa ganitong sitwasyon, nakakagulat kung hindi siya matatakot. Ay! Ang pagtagay naman, yung sinabi mong kanina tungkol sa pagtagay, ano ng mga kaugalian? Nagbibigay ng tagay ang bagong kasal sa mga bisita bilang pasasalamat. Gumagamit din ang mga bisita ng pagkakataon para mapainom pa ng ilang baso. Para lang sa kasiyahan. Painumin hanggang malasing ang mga bisita. Ito ba ay isang paraan ng pagkontrol? Hindi ba't para lang magpakasaya? Naiintindihan ko na bilang prinsesa. Sinasamantala ang pagkakataong lasing ang mga bisita. Inaayos ang susunod na mga proseso at schedule. Isang matalinong hakbang ito. Bahala ka kung paano mo ito intindihin. Engan. Ituturo ko sa iyo ang rehearsal. Progress ng side quest, pagsasaayos ng kultura ng kasal, natapos na. Maaari bang ituring na misyon ito? Sa totoo lang, ayaw mo talagang magdaos ng kasal, di ba? Anong sinasabi mo? Ako ang may kapangyarihan dito, ikaw ang may kapangyarihan, bakit tumakas ang ikakasal? Bilang karagdagan sa galit, mas marami ang iyong pagkabahala. Ang kasal na ito ay isang alyansa sa pagitan ng mga makapangyarihang tao sa Nanhay. Hindi ito isang tanong kung gusto ng prinsesa. Ano ang gusto mo? Aoli. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang hindi ka pakasalan. Ang kasalang ito, mula sa simula ay isang bitag. Sa pagsubaybay ng alon, target, Shenlan. Antas ng pagkakatugma ng alon, 7%. Sinabi ni Ginoong Tortoise na ang kanyang ama ay katulong ng aking ama, kaya tiyak na may alam siya. Nakalock na ang target, antas ng pagkakatugma 79%. Shenlan. Paano mo ako natagpuan dito? Sumama ka sa akin pabalik. Hindi ako makakabalik. Naghihintay sa iyo si Ili sa Coral Palace. May utang ka sa kanya na paliwanag. Akala mo ba gusto kong tumakas sa kasal? Tumatakas ako para sa aking buhay. Nililigtas din siya. Ililigtas siya, ano nang ibig sabihin niyan? Hindi ito maipapaliwanag ng ilang salita. At saka, hindi ligtas dito. Maaaring may nagmamatsyag sa atin anumang oras. Kaya humanap tayo ng ligtas na lugar at doon natin linawin. May paparating. Mga tao ni Xufangong. Tumakbo muna tayo. Hawakan sila. Naku, ang kahon ko ay mas epektibo pang panangga kaysa sa pagiging waterproof. Magtago muna tayo saglit. Hoy, kayo dalawa, huwag niyong sirain ang pwesto ko. Nandoon sila. Dali, umakyat tayo. Ginoo. Saan ka pupunta? Basta't mas malayo, mas mabuti. Pakibilisan. Bakit ang bilis ng hayop na ito? Ngayon, makakapagsalita ka na ba? Sabihin mo, ano ba talaga ang hinahanap mo? May hawak ka bang piraso ng menu? Ang snow salt ay hindi dapat ilagay sa sabaw. Nakatago ang itim na agos sa puting lasa. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman na ako ang nag-iwan niyan? Sinadyang iniwan para makita ng mga taong nasa paligid ni Ili. Inakala kong may mag-imbestiga nito para sa kanya. Matagal mo nang alam na nakakalason ang snow salt. Hindi lang iyon. Matagal kong iniimbestigahan ang isang lumang pangyayari mula 20 taon na ang nakalipas, na may kaugnayan sa Dinchao na handaan sa Nanhay. Alam mo na.
Hindi ko masyadong alam. Alam ko lang na ang tatay ko, si Lin Yuanzhao, ay isa sa mga punong kusinero sa handaan ng Dingchao. Ikaw ba ang anak na lalaki ni Lin Yuanzhao? Kilala mo ang tatay ko. Hindi lang ito basta pagkakaalam. Sinuri rin ng iyong ama ang tungkol sa itim na alon ng lason na asin noon. Pangunahing palatandaan, kumpirmadong may direktang ugnayan si Shenlan at Lin Yuanzhao. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Kailangan itong simulan mula sa 20 taon na ang nakalipas. Kung ilalagay pa ang mga pagkaing dagat na ito, lahat ay masisira. Karaniwang kahon ng pagkain at mga hakbang sa pagpapanatili ng init. Hindi kayang tiisin ng ganitong klima sa timog dagat na napakamahal-lumigmig at mabagal mag-init. Mungkahi, makipag-ugnayan sa lahi ng mga sirena, upang makuha ang pambalot na pang-init ng dagat. Pambalot na pang-init ng dagat. Totoong may ganitong kasanayan ang lahi ng mga sirena. Makakagawa sila ng tela na nakakulong ng espiritu at temperatura. Ngunit, ano nga ba? Sa mga nakaraang taon, hawak sila ng One High Group. Hindi masyadong maganda ang kalagayan ng mga tao sa lahi. Baka hindi kami basta-basta tumulong sa mga tagalabas. Ako si Lin Chaosheng, isang nakababatang kamag-anak ng punong angkan na nagmamakaawang dumalaw. Kinatawan mula sa Palasyong Dragon. Ano po ang kailangan nyo sa matandang ito? Kailangan namin ng dermal na sinulid para sa paghahanda ng kasal. Gusto naming kausapin ang angkan kung maaari nilang ilaan ang ilang piraso. Ang sinulid ng aming angkan ay lubusang binili na ng One High Group. Wala nang natira. Pinuno ng angkan, may kakaiba sa resulta ng inyong pagsusuri sa katawan. Ang lamig ng itim na agos ay sumisira sa inyong katawan. Inirekomenda ang paggamot para alisin ang lamig. May lamig mula sa itim na agos sa loob ninyo. Hindi ninyo mapagkukubli iyon, nakikita iyon ng inyong mga matang may sertipiko mula sa Dragon Palace. Sa mga nakaraang taon, pinipigilan ang aming mga sahod at sinasamantala kami ng grupo ng One High. Ang mga kasapi ng angkan ay nagtatrabaho ng walang tigil araw at gabi. Ang lamig ay tumagos hanggang sa buto. Sa edad kong ito, ako ang unang haharap. Maaari ba akong tumulong ayusin ang inyong kalagayan? Hindi na kailangang mag-abala. Ang lamig na ito ay naipon na ng maraming taon. Matagal nang hindi epektibo ang mga karaniwang gamot. Susubukan ko, ituring ninyo ito bilang pasasalamat sa pagtanggap ng inyong angkan. Pinuno ng angkan, inumin niyo habang mainit pa. Pag inom pa lang, agad na mainit ang sabaw. Umaabot ang init hanggang sa sikmura. Sa mga nakaraang taon, nakainom na ako ng maraming lunas para itaboy ang lamig. Wala sa kanila ang nagkaroon ng ganitong bisa. Wala yan. Karaniwang sabaw lang ito. Ang lasa ng sabaw na ito. Bakit pakiramdam ko'y napakapamilyar nito? Pamilyar. 20 taon na ang nakalipas, may isang nagngangalang Lin Yuanzhao na gumawa na rin ng sabaw na ito. Kilala ninyo ang aking ama. Noong mga araw na yon, bago ang Dingchao na handaan, siya ang gumamit ng sabaw na tinatawag na Nuanchao na gawa sa isda. Nailigtas niya ang maraming buhay ng aming angkan. Ibig sabihin, malalim ang ugnayan ng ama ko sa tribo ng Jiaosha. Tama. Noong panahon na yon, kung hindi dahil sa kanya, natatakot akong ang aming angkan ay naubos na sa ilalim ng pagsalakay ng itim na alon. Ikaw ay anak ni Lin Yuanzhao. Tungkol sa bagay ng insulator, ako ang magpapasya. Maglalaan ako ng isang bahagi para sa'yo. Tungkol sa One High Group, may paraan akong maisasaayos ito. Salamat, punong angkan. Tidal. Dahil natagpuan mo ang Dingchao Banquet. Tiyak na alam mo na rin ang tungkol sa itim na alon ng lason. Alam ko ng kaunti, pero hindi lahat. Napakalalim ng kasangkutan sa bagay na ito. Hindi ko masyadong matutulungan sa iyong pagsisiyasat. Ngunit may isang bagay kang dapat tandaan. Noong nagkaroon ng problema sa Dingchao Banquet noon, may iniwang bagay ang iyong ama. Parang ilang pahina ng natitirang nota. Saan nga ba ito? Hindi ko rin alam. Ngunit si Xu Wanjun ay patuloy na naghahanap sa mga nakaraang taon. Pagsusuri ng pangunahing impormasyon, mga naiwan ni Lin Yuanzhao. Natitirang nota ng Dingchao Banquet. 3 pahina at nakuha na ang unang pahina. Sisikapin kong mahanap ang natitira. Ito ang mga pahina na lihim na iniwan ng matanda noon. Ito ay ipinagkatiwala sa akin ng iyong ama bago siya nahirapan. Usok at apoy sa puso ng dagat. Hindi ba't ito ang prinsipyo ng sabaw na niluto ng nanay ko? Tama. Sinasabi ng iyong ama noon, kahit gaano pa kahalaga ang mga yaman ng dagat, hindi mapigilang amoy. Kailangan ng pinakasimpleng apoy ng tao upang maalis ito. Ang katotohanan ito, tiyak na natutunan ito ng iyong ina mula sa kanya. Kaya pala ang sabaw ng nanay ko ay palaging
Ang pinakamahalagang pamana na iniwan ng iyong ama sa inyong pamilya. Nalaman na ng Pangulo. Si Lin Chaosheng ay talagang anak ni Lin Yuanzhu. Tama nga. At nakuha na niya ang isang pahina ng natitirang tala mula sa lahi ng mga sirena. Mukhang pareho siya ng kanyang ama. Mahilig makialam. Dahil nahanap na niya ang unang pahina. Panahon na para ilabas ang ikalawang pahina ko. Mabilis ang galaw ng lahi ng mga sirena, Boss Lin. Tagapangulo Xu, nandito ka ba para magtawanan? Hindi naman ako nandito para maghatid ng bagay. Ang ikalawang putahe ng Dinqiao Banquet ay nasa Isla ng Perlas. Bakit nasa kamay mo ito? Boss Lin, kung curious ka, bakit hindi mo nalang tingnan mismo? Hindi ba ang Isla ng Perlas ang gantimpala para sa order ng kasal? Na-update ang pangunahing bakas, nakakuha na ng 2 pahina mula sa sirang partitura ng Dinqiao Banquet. Unang pahina ng Perlas na Isla, dahil may ikalawang pahina si Xu Wanjun. Nangangahulugan itong mas malalim ang koneksyon niya sa pagtitipo ng tide feast noong mga panahong iyon. Yung Perlas na Isla, mukhang may nakatagong mas malaking lihim kaysa sa inaasahan natin. Ito ang Perlas na Isla. Mukhang karaniwan lang, ah. Pagkatapos ng pagbaba ng tubig, malalaman mo na. Ang buhangin dito ay kumikislap. May mga buwan na shell sa ilalim ng isla. Ang pulo na ito ay para sa prinsesa. Ibinigay sa iyo bilang gantimpala sa iyong kasal. Matagal mo nang alam na mayaman sa ilalim ng isla. Siyempre. Kung hindi, paano kung may pagkakaloob ito bilang gantimpala? Kung maayos ang pag-aalaga, maaaring maging basihan ng pag-aalaga ng mga maliliit na seafood dito sa Longgong. Mabilis kang makaisip. Talagang magaling si Boss Lin, prinsesa. Nagkita pa kayo ni Chairman Su dito. Bakit nandito ka rin? Sadyang nagkataon lang. Pero kung pag-uusapan, ang karapatan sa pag-develop ng pulo na ito ay mukhang hindi maaaring desisyonan ng prinsesa ng mag-isa. Anong ibig mong sabihin? 3 taon na ang nakalipas. Nakipag-sign na ang One High Group sa isang Coastal Development Agency para sa kontrata ng pag-develop ng Pearl Island. May nakasulat sa papel na legal at naayon sa batas. Kailan mo ginawa ang mga paandar na ito? Prinsesa, hindi ito mga paandar. Ito ay totoong negosyo. Doon, ang pinahahalagahan nila ay kontrata bilang patunay. Dito sa Palasyo ng Dragon, ang mahalaga ay ang pagkakaloob ng Haring Dragon. Ngayon, parehong may katwiran ang 2 panig. Isa nga itong mahirap na suliranin. Pinirmahan na ito 3 taon na ang nakakaraan. May pananaw ka nga. Pinupuri mo lang ako, Boss Lin. Bilang negosyante, kailangan laging magplano ng maaga. Ang pulo na ito ay pag-ari ng Dragon Palace. Hindi pinapayagan na isang papel na kontrata mula sa mundo ninyo ang magdikta. Prinsesa, ang mundo ng mga tao at ang Dragon Palace ay matagal nang hindi nagkikialaman. Ngunit kalahati ng teritoryo ng pulo ay nasa itaas ng linya ng pag-urong ng dagat. Ayon sa batas ng mga tao, talagang maaaring paunlarin at patakbuhin. Ito, mukhang kahit ang punong tagapangasiwa ay hindi makakabanggit ng anumang dahilan para tutulan. Halatang matagal na niyang pinlano ito. May balak si Pangulong Xu sa pulo na ito. Marahil hindi lang ito basta para sa negosyo. Ano nang ibig sabihin ni Boss Lin? Hindi ba ang ikalawang putahe ng Dinqiao na piging ay nasa Pearl Island na ito? Anong klaseng gulo ito? Prinsesa ng Perlas, malayo pa lang, narinig ko nang may nag-aaway tungkol sa pagmamay-ari ng Perlas na isla. Nakakatuwa naman, ang prinsesa ng Perlas ay tungkol sa mga alitan sa negosyo ng tao. Mukhang hindi mo na kailangang mag-alala. Mga alitan sa negosyo ng tao. Ginoong Xu, alam mo ba na ang buwan ng perlas sa ilalim ng Perlas na isla ay ang mana ng aming lahi ng perlas na mga talaba na pinangalagaan sa loob ng maraming henerasyon? Ang buwaya ng buwan, mula pa noong sinaunang panahon, ay isang yaman na pag-ari ng aming lahi ng perlas na mga talaba at ng Dragon Palace na hindi kayang gapiin ng isang piraso ng dokumento mula sa mundo ng tao. Dahil nagsalita na ang prinsesa ng Perlas, ako, si Xu, ay tiyak na susunod. Ngunit mukhang kailangan pang pag-isipan ng mabuti ang kontratang ito. Salamat sa prinsesa sa pagtulong. Hindi ako tumulong para sa iyo.
Ito ay dahil sa buwan ng perlas. Hindi dapat mahawakan ng mga mangangalakal ng tao. Ang buwan ng perlas sa pulo na ito. Kung talagang ibibigay mo sa iyo ang pangangalaga, hindi naman ito imposible. Pero ano yon? Hindi titigil si Xu Wanjun ng ganoon lang. Mukhang hindi magiging payapa ang isla na ito mula ngayon. Kinumpirma ang pagmamay-ari ng isla ng perlas. Ang mga ari-arian ng Dragon Palace ay hinihintay pa ang formal na paglilipat. Babala, patuloy ang banta mula sa puwersa ni Xu Wanjun. Mukhang magiging abala ka sa isla na ito. Okay lang kung medyo abala ka. Basta't hindi mapunta ang pulo sa kamay ni Xu Wanjun, ayos na. Kumain ng isang piraso ng pagkain dagat mula sa longgong. Makakaiwas ng 30 taon ng pagsusumikap. Saan mo natutunan ang slogan na to? Kinuha ko lang sa internet. Binago ko lang ang mga salita. Ito ang unang pagkakataon ng prinsesa na gumawa ng ganitong trabaho. Sigurado ka bang ganito ang tama? Umiti ka lang para sa pagtanggap. Sabihin mo lang na maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa perlas na isla. Pinapayagan kayo ng prinsesa na kumain dito. Mas mabuti pang tingnan muna natin ang iba. Ang prinsesa ay pala kaibigan. Hindi siya mapanganib. Walang dapat ikabahala. Pumasok lang kayo. Tikman mo ang Moonlight Coconut Jelly na gawa ni Kuya. Kung hindi masarap, libre. Sobrang sarap nito. Talagang lasa na hindi mo mabibili sa labas. Ang Pearl Island ay kasalukuyang nasa paunang pagbubukas. Patuloy na tumataas ang popularidad. Ang kita ay matatag na lumalago. Kuya, ang dami ng tao na nakapila. Bayad sa daraanan, simula sa 10 bay. Hehehe, Boss Lin, naaalala mo pa kami. Kayo dalawa, nandito lang para kumain at uminom ng libre, di ba? Ito ang daan ko. Ito ang aking isla. Gusto nyo pa ring maningil ng bayad sa daraanan? Hahaha, kayo ba ang mga natatanging gumaganap rito sa isla? Naniningil at humaharang sa daan, talagang malikhain. Pamasahe, hehe, hindi pagkakaintindihan. Lahat ay hindi pagkakaintindihan, Becky. Uwi na kami, Ki. Pamasahe, uwi na kami, Becky. Pamasahe, 10 Becky. Kung gusto mong manatili, ayos lang. Ngunit bawal na mag-isip ng masama. Magtulungan tayo ng maayos. Talagang pinabayaan tayo. Magsimula tayo sa pagtulong sa paglipat ng mga bagay. Gawin mo ng mabuti at saka tayo mag-usap. Tungkol sa trabaho, Yelen. Tungkol sa trabaho, Yelen. Bayad daan. Bayad daan. Hipon. Nakatuklas ng abnormal na pagbabago sa tide malapit sa Pearl Island dahil sa mga palatandaan ng pagguho ng kurosyo. Ang kulay na ito. Konklusyon ng pagsusuri ng sample, natuklasan ang mga toxin ng kurosyo. Inirerekomenda ang agarang pagsisiyasat sa pinagmulan ng polusyon. Kurosyo na naman. Hindi ito isang pagkakataon. May mga tao na kumikilos sa likod ng mga eksena. Xu Wanjun. Talaga namang ayaw mo pang tumigil. Epekto ng paglilinis, pansamantala, hindi natanggal ang pinagmulan ng polusyon. Pansamantalang solusyon lamang. Maaari lamang itong pigilan sa isang sandali. Hindi nito matutugunan ang ugat. Shenlan, anong ginagawa mo dito? Matagal na akong nagmamasid sa pulo na ito. Napansin mo rin ang kakaiba sa tubig dagat. Hindi lang basta kakaiba. Ang pinagmulan ng itim na agos ay nasa gitna ng islang ito. Paano mo nalaman na nasa gitna ng isla? Ang ugat ng Moonlight Shell sa ilalim ng isla na ito ay konektado sa malalim na mata ng alon. Kapag nahawahan ang mata ng alon, susunod sa mga ugat ng lupa, unti-unti itong tutulo at kakalat. Ngayon, ang baybayin ay nagsimula ng magbago ng kulay. Ipinapakita nito na ang polusyon sa gitna ng isla ay hindi na magaan. Ano ang dapat gawin?
Kailangan ng isang tao na pumasok sa gitna ng isla upang magsiyasat. Ngunit ang pasukan sa gitna ng isla ay bubukas lamang sa panahon ng malaking pagbaba ng tubig. At saka, madaling pumasok. Ngunit kung makakalabas ng buo ay mahirap sabihin. Shenlan, nandito ka pa ba sa harap ko? LA. Ako, Eli, ako, LA. Ako, alam mo ba, noong araw na tumakas ka sa kasal, ako, ang prinsesa sa malaking salusalo. Ilang tao ang tumawa sa akin. Sinasabi mong tumakas sa kasal, tumakas ka nga, walang kahit anong paalam. Ano bang tingin mo sa prinsesa? May dahilan ako. Dahilan. Gusto kong marinig. Anong klaseng dahilan? Ang makakapagpahiya sa buong makapangyarihang tao sa timog dagat. Nakatapak lahat sa lupa. Gumagawa ako ng paraan para pigilan ang mas malaking bagay. Anong bagay ang mas mahalaga kaysa sa kasal natin? Ay, magpakatatag kayo pareho. Ang pinakamahalaga ngayon ay, ano ang kinalaman mo dito? Hindi ako tumakas sa kasal dahil ayaw kitang pakasalan. Ngunit natuklasan na ang kasal na ito ay may nakatagong sikreto na kayang magpabago sa South China Sea. Anong sikreto? Ito ay may kaugnayan sa pagdiriwang ng tide sa South China Sea 20 taon na ang nakalipas. Alam mo ba ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng tatay ko, ang iyong ama? Noong panahon na iyon ay nawala upang takpan ang pulo na ito dahil dito siya nawala. Kaya, ang puso ng pulo na ito ay may kaugnayan sa pagkawala ng tatay ko. At ngayon, ang itim na agos ay muling sumasalanta sa pulo na ito. Natatakot akong may nais gawin ulit ang kanilang nakaraan upang muling gamitin ang polusyon ng puso ng pulo para sa mga lihim na gawain. Kung talagang may nangyaring masama sa puso ng pulo, pangunahing bakas ng buong isla ng Perlas. Kumpirmado ang lugar ng pagkawala ni Lin Yuanzhou, ang mata ng agos sa puso ng isla ng Perlas. Kasalukuyang kalagayan, lumalala ang polusyon mula sa itim na agos. Lumalala ang krisis, kahit ano pa ang nasa loob. Papasok ako at titingnan, dahil umabot ka na sa ganitong punto. Sabihin mo ng malinaw ang mga nangyari noon. 20 taon na ang nakalipas. Pinagsama ng Hilaga at Timog na Dagat ang kanilang mga pondo para sa pagtitipon. Ang layunin ay pigilin ang unti-unting pag-usbong ng itim na agos sa kailaliman ng Timog Dagat upang patatagin ang espiritual na agos sa ilalim ng Pearl Island. Ang tatay ko ay isa sa mga chef sa pagtitipong iyon. Alam ko na ito. Sa panahon ng paghahanda para sa pagtitipon, hindi sinasadyang natuklasan ng iyong ama. Ang dugo at asin na carp na ginamit sa salusalo ay hinaluan ng napakatago na laso ng itim na alon. Katulad ng asin ng nyebe sa kasal na ito. Tama. Pareho ang paraan. Ngunit mas nakatago ito noon. Halos walang makakapansin. Hindi ba alam ng aking ama at sila tungkol dito? Noong panahon ng iyong ama, abala siya sa pag-aasikaso ng ugnayan ng Timog at Hilagang Dagat. Karamihan sa mga detalye ng paghahanda para sa pagtanggap ay pinangangasiwaan ni Tio Chen. Dito nakahanap ng pagkakataon ang mga may masamang balak. Ano ang nangyari nang malaman ito ng tatay ko? Nagduda siya na may mga tao na gustong samantalahin ang okasyon ng kasal upang malawakang polusyonin ang espiritu ng Timog Dagat kapag dumating ang araw ng pagtanggap. Ang nakalalasong asin ay umabot sa mga hapagkainan ng libu-libong pamilya. Hindi masukat ang magiging kahinatnan. Ngunit noon ay kulang ang ebidensya. Hindi naglakas loob ang iyong ama na magpahayag ng padalos-dalos. Takot na maalarma ang mga salarin. Kaya't napilitan siyang magsiyasat ng palihim. Kasabay nito, sinubukan niyang pigilan muna ang pagpasok ng nakalalasong asin sa mga piging. Nagtagumpay ba siya? Sa araw ng salusalo, talagang nagawa ng iyong ama na palitan ang karamihan sa lason. Nailigtas ang buhay ng karamihan sa mga bisita, ngunit siya mismo ay nahantad sa kanyang kinaroroonan nang matuklasan ng mga nasa likod ng insidente ang ginawa ng iyong ama. Sa ilalim ng matinding sitwasyon, direktang pinasabog ang itinatagong itim na alon sa gitna ng Perlas na isla. Nais ng binhi, gamitin ang paraang ito upang lubos na itago ang ebidensya ng krimen. Kasabay nito, sirain ang buong Perlas na isla. Kaya ang tatay ko, ang iyong ama ay naglakbay ng nag-iisa upang pigilan ang pagkalat ng itim na alon. Pumasok sa puso ng isla. Gamit ang kanyang daladalang sining ng apoy, pinilit na pigilin ang mga buto ng itim na alon at tinatakan nito sa kailaliman ng puso ng pugad na kayang iselyo ang itim na agos. Kailangan nitong bumugol ng napakalaking lakas ng isip at puwersa ng daluyong. Mula noon ang iyong ama, hindi na muling lumabas mula sa mata ng daluyong. Paano mo naman nalalaman ang ganitong mga detalye? Dahil ang aking ama noon ay katulong ng iyong ama, siya ang nag-isang nakasaksi sa buong proseso. Ang iyong ama nitong mga nakaraang taon, ang aking ama ay patuloy na nabuhay sa pagsisisi at takot, hanggang sa kanyang huling sandali, nang ibinigay niya sa akin ang lahat ng mga tagubilin, at pinaalalahanan ako, na dapat kong alamin kung sino talaga ang nasa likod nito, kaya't tumakas ka sa kasal.
Dahil natuklasan mong ang kasalang ito, ay muling nagaganap ang balak noong mga nakaraan. May dumating. Si Ginoong Shen ay may paanyaya mula kay Pangulong Xu. Ito ang teritoryo ng prinsesa. Ang lakas ng loob ninyo. Iyan patawad prinsesa. Utos ng Pangulong Xu, hindi ko kayang sumuway. Huwag niyo akong alalahanin. Unahin mo munang alagaan si Ili. Lin Xiaosheng, ang tatay mo ay nag-iwan ng 3 pahinang natirang nota. 3 pahina. Dalhin mo. Sisi ito ng prinsesa. Kung hindi ko siya pinilit na sagutin, hindi ito ang tamang oras para magdalamhati. Kailangan nating mag-isip ng paraan para iligtas siya. Bilang prinsesa, tutulungan kita na iligtas siya. Tatay, kahit nasaan ka man, aalamin ko ang lahat ng ito. Ibabalik kita. Isang araw na mula nang dinukot si Shenlan, kung hindi natin siya agad ililigtas, baka may masamang gawin si Xu Wanjun sa kanya. Mahigpit ang pagbabantay sa bodega ng One High Group. Masyadong delikado ang magpuwersahang sumalakay. Sige, ataking harapan na lang. Bilang prinsesa, ako ang hahakot ng aking mga sundalong hipon at alimango at diretsong sa salakay. Kapag kumilos ang mga sundalo mo, si Xu Wanjun ay agad makakakuha ng balita. Mas delikado naman ang kalagayan ni Shenlan. Ano ang gagawin natin? Magsimula sa magandang asal bago ang labanan. Magpapanggap tayong mga supplier. Makikisama tayo para mag-imbestiga. Hindi pa ako nakapagbihis ng ganitong magaspang na damit. Ngayon ay oras na para sa misyon. Kailangan lang magtiis ng kaunti. Anong ginagawa mo? Pagsubok sa mga bagong produkto ng Longgong Seafood Restaurant, gusto kong ipatikim sa tagapangasiwa ng One High Group. Baka makapag-usap pa tayo ng malaking negosyo. Buksan mo at tingnan. Magsimula na kayo, mahirap ang trabaho. Mas masarap ito kaysa sa niluto ng chef ng restaurant. Pumasok na kayo, pumasok na kayo. Nasa loob ang tagapangasiwa. 3 bodega. Sanay ka sa galaw na yan. Kasanayan na nakuha ko dati. Nakatagpo ng mahalagang ebidensya. Imbakan ng asin ng black tide. Peke na bato mula sa Longgong. Shenlan, paano nyo ito nahanap? Huwag munang magsalita, umalis na tayo. Bilisan, kung mahuhuli pa, huli na tayo. Sino yan? Tumakbo palabas. Salamat sa inyo. Sino ang nagligtas sa'yo? Bilang prinsesa, hindi ko matiis ang kayabangan ni Xu Wanjun. Lene. Sa loob ng bodega. Nakita niyo ba ito? Mga inventaryo ng Black Tide na nakalaso na asin, at mga sampo ng peking bato ng Dragon Palace. Si Xu Wanjun nangahas na sa loob ng bodega. Hayagang inilagay ang mga bagay na ito. Ipinapakita nito na hindi na siya gaanong nag-aalala tungkol sa pagtatago. Marahil inakala niyang panalo na siya. Hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay na mamatay. Kailangan nating maghanap ng paraan upang ilantad ang mga ebidensyang ito. Hindi sapat ang ilang tao lamang ang magpatotoo. Kailangan nating gawing walang magawa ang lahat ng sangkot. Kailangan pa ring ituloy ang kasalan. Ngunit ano? Kailangan nating palitan ang pangalan ng kasalan. Anong pangalan ang ipapalit?
Pagtatanggal ng utang na salu-salo. Sige, ganyan na lang. Gusto kong makita. Hanggang kailan pa kayang maging mapagmataas ni Xu Wanjun? Bumuo ng bagong plano para sa paglilinis ng salu-salo. Layunin, ilantad ang sabuatan ng itim na alon at lason. Siya sa atin ang mga taksil sa timog dagat. Ang kasalan ay itutuloy pa rin. Magsisimula ito sa loob ng 3 araw. Lahat ng makapangyarihang tao sa dagat timog China. Walang isang dapat mawala. Ang pangunahing layunin ng salu-salo ay gawing ebidensya ang bawat putahe. Paano ito gagawin? Nagdisenyo ako ng 4 na putahe na tumutugma sa 4 na kahinaan ng grupo ni Xu Wanjun. Asin ng niebe, pulbos ng talaba, tela ng pangangalaga, tubig ng espiritu. Sopas ng isda na may asin ng niebe, sinisiyasat ang laso ng itim na alon. Sopas ng buwan na talaba, sinisiyasat ang peking pulbos ng talaba. Piniritong isda na may telang pating, sinisiyasat ang peking tela ng panginit. Sopas na may matandang sabaw, sinisiyasat ang tunay na likha ng alon. Itong 4 na putahe, paano kung ang bawat sangkap ay nahaluan ng peking o nahawahan ng laso ng itim na alon? Kapag ginamit ang tiyak na paraan ng pagluluto, ay magpapakita ng tunay na anyo, magiging itim, magkakaroon ng buo at magbabago ng lasa. Hindi maitatago sa mga mata ng lahat ng naroroon. Ibig sabihin, hanggat naroroon ang mga tao mula sa grupo ni Xu Wanjun, kapag kumain sila ng mga pagkain ito o nagbigay ng mga materyales na ito, agad na mahahayag ang katotohanan. Hindi lang iyon, maaari ring sabay na suriin ng sistema. Dobleng beripikasyon, walang pagkakamali, tungkol sa Be My Powder. Makikipag-ugnayan ang prinsesa sa prinsesa ng Perlas. Hihilingin ko sa kanya na tumulong sa pagsusuri. Maaari kong lihim na ipaalam sa ilang tao sa Nanhai. Walang sabuatan ang mga matatandang ministro kay Xu Wanjun. Mag-ingat sila sa araw ng kasal. Ako ang bahala sa mga sangkap at pagluluto. Para sa sabaw na matagal na, kailangan ding maghanda ng maaga ang nanay ko. Hindi pwedeng magulo ang pagkakasunod-sunod ng 4 na putahe sa menu. Unang ihahain ang sabaw ng isda na may asin. Sunod ay ang sabaw ng buwan na kabibe at ang steamed na isda na may sutla. Matandang sabaw ng dingchow. Naitala ko na po, hindi po ako magkamali. Narito na ang pagkakataon. Hehe, tama nga si Boslin. Nahuli na ang isda. Ito ang menu na inihanda ni Lin Chaoshen para sa handaan ng pag-aayos ng mga utang. Nakuha na. Ano bang mga kakaibang bagay ang nakasulat dito ni Zhao Xiao? Sopas ng isda na may niebe, sabaw ng buwan. Walang pakialam sa mga pangalan na yan. Ihanda muna ang mga ito ayon sa menu. Baka makakuha tayo ng pagkakataon sa harap ni Pangulong Xu. Baka makagawa pa tayo ng malaking tagumpay. Haha, talagang nakakapagpahinga si Zhao Mingxuan. Sarili niyang nilalagay ang sarili sa bitad. Pero ang gulo niya, maaaring makapagbigay ng babala ng maaga. Wala tayong dapat ikatakot sa kanya. Dahil mali ang menu na ito, sa pinakamasama, sila na lang ang mapapahiya. At makakatulong pa ito sa atin na ma-distract si Xu Wanjun. Inaasahang ilalantad ng Peking banquet ni Zhao Mingxian ang karagdagang mga pahiwatig. Maaaring makakuha tayo ng ilang hindi inaasahang benepisyo mula dito. Ngayong araw, inimbitahan ko kayong lahat para tikman ang bagong likha ng pamilya Zhao na mga pagkaing dagat na nasa antas ng Dragon Palace. Tiyak na magugulat kayo. Ang moonlight na sabaw ng kabibe, nakasulat sa menu na ang pulbos ng kabibe ay direktang hinaluan lang ng tubig. Ang dali naman nito. Sabi ni Zhao Xiao. Mahigpit na sundin ang menu. Huwag nang isipin kung makatuwiran o hindi. Nagtatabingi ito. Anong lasa nito? Parang ngumunguya ng apog. Ito na ang sinasabing Dragon Palace level na lasa ng dagat. Bilisan mo, ano na ang susunod? Bakit parang goma itong isda? Ganito talaga ang nakasulat sa menu, ah.
Ginoong Zhao, baka sobra ng luto ang isda. Naku, bakit parang buhay pa at tumatalon ang mga hipon na ito? Huwag kayong matakot, mga bisita. Ito ay espesyal na pagkakaayos sa pinggan. Ah, ah, ah. Anong walang kwentang menu to? Dahil dito, nawala ang dangal ko sa harap ng mga makapangyarihan ng nanhay. Ginoong Zhao, baka tingnan niyo pa ng mas maigi. May mali ba sa menu na ito? Ano ito? Ikalawang lasa ng Tide Feast, pusong alon ng isla. Anong ibig sabihin nito? Ito ba ay isang code mula kay Zhao Xiao? Basta't anuman yon. Siguradong may malaking lihim sa likod ng bagay na ito. Dalhin muna ito kay Chairman Tsu para tingnan. Tamang esketsa ng menu ng Kingshang, nakatagong pahiwatig. Pagsusuri ng pagtagas ng natitirang impormasyon mula sa backup na menu. Nilalaman, ikatatlong lasa ng dinchaw na salo-salo, agos ng kaluluwa ng isla. May problema na tayo. Sa panig ni Zhao Mingxuan, mukhang kailangan ipadala ang bakas na ito kay Xu Wanjun. Posibleng isang peking pagkakataon nito, baliktarin ang sitwasyon laban sa sitwasyon. Maaaring makuha nito ang higit pang katotohanan. Ikatlong lasa ng handog sa daluyong, puso ng isla. Mukhang ang lihim ng ikatlong pahina ng natitirang nota ay nakatago sa kailaliman ng puso ng perlas na isla. Pasukan ng puso ng isla ay pansamantalang magbubukas lamang sa malaking pagbaba ng tubig. Pagkatapos ng oras na ito, kailangan mong maghintay ng kalahating buwan muli. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Nanchao Island, nagsimula na ang countdown ng 10 minuto para sa pasukan ng puso ng isla. Nanchao Island. Tara, matapos na natin ito. Magsasara na ang pasukan. Kailangan nating lampasan ito. Kailangan munang sumagot ng isang tanong. Anong tanong? Magsalita ka na. Sino ang pinakamaganda sa South China Sea? Siyempre, ako ang prinsesa. Mali, sagutin mo ulit. Paano magiging mali? Ang prinsesa ng Perlas ay pinakamagaling sa pag-aalaga ng balat. Mas maganda pa sa Perlas. Ngunit ang diwata ng South China Sea ang may pinakamalakas na aura. Bawat ngiti at kunot ng noo ay may dignidad. Sa usaping kagandahan, bawat bulaklak ay may kanya-kanyang panlasa. Mahihirapang paghiwalayin. Ang sagot ay mahusay, ipasa na. Lene. Sige, marunong ka talagang makipag-usap. Basta makalusot, ayos na. Walang silbi ang pagiging masyadong seryoso. Sana makaisip ka ng ganitong sagot na hindi makakasakit sa kahit sino. Ito ay. Pagsusuri at kumpirmasyon. Dito ang mga labi ng selyo ni Lin Yuanzhao sa itim na agos. Dito mismo ang lugar kung saan nag-iisa mong tinatakan ang buto ng itim na agos. Kung darating ang alon, tandaan mo, ang sabaw ay hindi ang sagot. Ang tamang oras ang sagot. Ito ang mga salitang iniwan ng iyong ama para sa iyo. Alam na niya noon pa man na darating ang araw na mahahanap ko ang lugar na ito. Pagtuklas kumpirmado ito ay puso ng isla ng alon ng isip kumpirmasyon ng ikatlong sangkap ng pagtitipon ng alon. Ito ang hinahanap nating alon ng isip ng isla. Kung makakakuha tayo ng kaunti, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. Sa ganitong paraan, madali na ang pagkuha ng mga delikadong alon. Malapit na tayong makuha ang ulam na iniwan ng aking ama. Tinitingnan, ang kahoy na plaka ng agos na iniwan ni Lin Yuanzhou, 50% ang buo. Itinuturo ang hilaga. Babala, pagguhudulot ng itim na agos. Impormasyon kulang, hilaga. Ganito na pagkasira ang plaka na ito. Napakakaunti ng makikitang impormasyon. Hilaga. Ang hilaga ng timog dagat, baka tinutukoy ang hilagang dagat.
Ano man ito. Basta't may kaunting pahiwatig. Sasaliksikin ko ito ng mabuti. Dahil nandito na tayo. Bakit hindi subukan dito? Tingnan kung mauunawaan ko ang sinabi ng iyong ama. Ang sabaw ay hindi ang sagot. Ang tamang oras ang sagot. Mag-ingat, babala, espesyal na puwersa ng apoy sa lutuan. Nawawala ang karaniwang kontrol sa init. Iba ang lutuan na ito sa labas. Hindi kayang pigilin ang init. Hindi ito ang ginamit ng iyong ama noon. Hindi ito tungkol sa pagpipigil. Kundi sa katatagan. Katatagan. Pangunahing konsepto ng Dinsyo na handog, hindi kailanman ang paggamit ng pinakamalakas na apoy upang pigilin ang pinakamalakas na puwersa, kundi ang paghahanap ng tamang balanse. Upang ang matinding apoy ay maging maamo. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng katatagan. Naging matatag ang apoy. Nakatukoy ng paunang anyo ng Dinsyo na apoy, nakataas ang katatagan ng init. Kaya pala ganito ang dahilan. Ito ang tinatawag na tamang init. Hindi ito nakasalalay sa puwersa, kundi sa katatagan, naka-unlock ang kasanayan para sa tamang init sa unang antas. Maaaring kontrolin ang iba't ibang uri ng espiritual na lakas. Ang init ay hindi naapektuhan ng katangian ng sangkap mismo. Nararamdaman ang alon ng espiritu ng pagtatanghal ng buwan. Mukhang nahawakan mo na ang tamang daan. Ginoong punong ministro, paano mo nakuha ang mga ito sa mga nakaraang taon? Palagi kang nakamasid sa pagbabago ng espiritu ng Pearl Island. Yung katatapos mo lang na matatag na alon ng apoy. Ramdam ko rin yon kahit nasa silangang dagat ako. Sa wakas, hindi ka na lang umaasa sa mga tip para sa pagluluto, Xiaosheng. Salamat sa iyong gabay, ginoong punong ministro. Wala akong naituro. Ito ay daan na iniwan ng iyong ama. Ikaw na ang naglakad dito. Punong ministro. Nasa gitna ako ng isla. Nakita ko rin ang isang piraso ng kahoy na iniiwan ng tatay ko. Ang nakasulat na direksyon ay Hilaga. Sayang, naubos na ng itim na agos ang kalahati nito. Hindi makita ng buo, Hilagang alon. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin noon. Ngunit ngayon, panahon na para malaman mo ang higit pa. Matapos ipinatong ng iyong ama ang selyo sa itim na alon, hindi ito tuluyang nawala. May mga pagkakataong naramdaman ko ito, isang napakahinang pagbabago ng alon, mula sa malalayong Hilaga. Kung saan eksakto ang dagat Hilaga, kung buo sana ang kahoy na palatandaan na ito, maaaring ito ay makapagbigay ng impormasyon tungkol sa tiyak na lokasyon, ngunit mukhang kailangan pa ng ibang paraan upang makumpleto ito. Dagat Hilaga. Tatay. Tiyak na makikita ko ang daan papunta roon. Ano ang plano mo sa susunod? Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay lutasin muna ang tungkol kay Xuanjun at sa laso ng Heqiao. Hindi dapat magkaroon ng problema sa Pearl Island. Ang tungkol sa bihay ay may panahon pa. Ang agarang kailangan ay ang paglilinis ng mga utang. Kuya, nitong mga araw gumaganda ang kita mula sa pagsubok na operasyon. Pwede talagang umunlad ang negosyo ng Pearl Island. Pagkatapos ng handaan para ayusin ang mga bayarin, sana rito ay makapagsimula ng opisyal ang negosyo. Boss Lin, ngayon hindi ako mag-ikot-ikot. Diretso na ako sa usapan. Sinasabi ko, nag-aalok akong bilhin ang Dragon Palace Seafood House mo. Kasama na rin ang mga karapatan sa pagpapatakbo ng Pearl Island. Binibigyan ka namin ng magandang presyo, pero ayaw mong magbenta. Boss Lin, nagsimula ka lang bilang nagde-deliver ng pagkain. Hindi mo mapananatili ang ganitong kalaking negosyo sa dagat. Kaya mo ba yan panatilihin? Hindi sa'yo ang magpapasya. Kung ayaw mong tumanggap ng painom, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakabait. Boss Lin, hintayin mo lang at makikita mo. Kapatid, may problema. Biglang may lumabas na maraming mga post na nagrereklamo tungkol sa ating highway building. Sinasabi nilang hindi malinaw ang pinagmulan ng ating mga sangkap. Mayroon ding mga issue sa kalinisan. Ang bilis naman nilang kumilos. Babala, ang logistics channel ng Longgong Highway Building ay biglang nahinto. Babala, maraming online platform ang nagpakita ng negatibong opinyon. Duda sa pagkontrol ng mga troll. Anong gagawin natin, bro?
nawala ang logistics. Kahit ang pangunahing supply ng mga sangkap, nagiging problema na. Bakit ka nag-aalala? May sertipikasyon tayo mula sa opisyal ng Longgong. At mayroon ding ulat ng sistema ng pagsusuri. Lahat ng ito ay konkretong ebidensya. A-upload lahat ito sa internet. Isa-isa silang tumutugon sa mga nag-ulat para makita ng lahat ang katotohanan. Bro, tignan mo, maraming tao ang nagsisimulang magsalita. Tignan mo ang mga sertipikasyon, napakabuti. Mukhang hindi na ito isang masamang negosyante. Mabilis ang tugon mula kay Pangulong Lin Chaosheng. Nagsimula nang bumalik sa normal ang opinyon ng publiko. Isang grupo ng mga walang kwentang tao, hindi man lang kayang harapin ang isang bata. Kung ganun, huwag niyong sisihin ako kung gagamitin ko na ang totoong paraan. Panahon na para activate ang Black Tide Formation. Kuya, ano ba itong nangyayari? Emergency alert. Ganap nang na-activate ang Black Tide Formation. Napakataas ng panganib na lumubog ang Pearl Island, kapatid ang ating isla. Si Su Wanjun ay tila gustong gumamit ng pinakamalupit na paraan upang tuluyang wasakin ang Pearl Island. Su Wanjun, akala mo ba kapag nawasak mo ang pulo na ito, may tatago mo na ang lahat ng ebidensya at krimen? Pumapasok ang krisis sa Pearl Island, inirekomenda ang agarang pagsisimula ng emergency plan. Dapat kong ipagtanggol ang pulo na ito. Ang buong pulo ay lumulubog, apektado ang mga fish pond at bodega. Ngayon ang pinakamahalaga ay, una, ilikas ang mga turista at supplier sa pulo. Kahalagahan ng kaligtasan ng tao. Ako ang mag-aasikaso ng paglilikas. Kayo, hati-hatiin ang trabaho at panatilihin ang kaayusan. Huwag magmadali, huwag magmadali. Sa ganitong edad ko na, kapag nagmamadali, nahihirapan akong huminga. Ginoo, talagang medyo nagmamadali tayo ngayon. Magbigay daan, magbigay daan. Ay naku, bakit ako na-stuck? Kailangan ba ng tulong, Boss Lin? Kayang-kaya akong lamunin ang lahat. Dalhin sa ligtas na lugar. Hindi, hindi. Salamat sa magandang intensyon, Ginoo. Masyadong nakakatakot ang paraan na yan. Mas mabuti pang huwag na lang. Mag-isip ka ng paraan. Baka lumubog na ang mabagal na pulo na to. Hindi mo kailangang sumipsip ng tao, Ginoo. Kailangan lang magbukas ng ilang malamig at maayos na daluyan sa ibabaw ng dagat para umalis ang mga turista kasunod ng daloy ng tubig. Madali lang ito. Epektibo ang utos ng kuneho na walang hangin. Naka-activate na ang paghahati ng daloy sa mga ruta ng alon. Malaki ang pagtaas ng kahusayan ng paglikas. Ayos lang, ayos lang. Ito ay isang pansamantalang pagsasanay. Mas malala ang konsentrasyon ng itim na agos kumpara sa huli. Nakumpirma ko na, talagang nasa gitna ng isla ang pinagmula ng itim na agos. At mas malala ito kumpara sa huli. Kung ganito ang mangyayari, ang buong isla ay tiyak na malulunod. Talagang nagbigay ng lahat si Su Wanjun sa pagkakataong ito. Nais na sirain ang lahat sa isang iglap. Anuman ang maging halaga. Hindi dapat lumubog ang pulo na ito. Kung kayang gawin ni Su Wanjun ito, ibig sabihin, siya ay desperado na. Dapat nating ilagay sa agenda ang ating clearing banquet. Tama, lalo na sa ganitong pagkakataon. Huwag tayong magulo sa ating mga hakbang. Tumaas ang level ng krisis sa isla ng Perla. Inirekomenda na agad ipatupad ang planong handaan para linisin ang mga pananagutan. Handaan upang ilantad ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Nagsimula na ang handaan. Ang kasalmayong araw, kahit may di inaasahang pangyayari. Ngunit hindi pwedeng labagin ang mga tuntunin ng nanhay, kaya magpahinga kayo at mag-enjoy sa handaan. Sa mga taong ito, tiyak na may nakatagong taksil sa loob na nakipagsabuatan kay Su Wanjun. Dahil dito, palagi akong giniginaw. Ginoo,
Kamakailan ba, lihim niyong ginamit ang ilang espesyal na supply ng snow salt. Ito. Bilang prinsesa, narinig ko, na sa inyong tahanan. Kamakailan lang, may dumating na bagong batch ng murang dekalidad na pulbos ng bimay. Lanan. Parang may mali sa lasa ng isdang ito. Yung pambalot ng pagkain sa tahanan ng Ginoo, ay nagbago ba ng supplier kamakailan? Dapat ay alam ng lahat kung gaano karaming gulo ang nangyari sa Karagatang Timog. Ngayon, ang katotohanan ay nakalatag na sa harap natin. Siguro, hindi na kailangang isa-isang pangalanin ng prinsesang ito, hindi ba? Sa pagpapatuloy ng clearing banquet ay nalantad na ang tatlong tagaloob. Huling pagpapatunay, ihahain na ang dinchaw na lumang sabaw. Yes, la. Isang tunay na clearing banquet iyon. Talagang napabilib ako sa galaw ni Boslin. Dahil nandito na si Ginoong Xu, bakit hindi mo subukan ang ulam na ito, na tinolang matanda? Hindi na kailangan. Nandito si Xu para tapusin ang usapan. Dahil si Boslin ay umabot na sa puntong ito, hindi na ako magpapanggap. Tama, ang asin ng yelo ay akin. May taong nagmanipula. Peking pulbos ng kabibe, peking tela pang preserba. Lahat yan ay kalakal ng One High Group ko. Su Wanjun, ang laki ng tapang mo. Nangahas kang maghasik ng gulo sa kasalan ng prinsesa ko. Prinsesa, huwag po magalit. Ngayon na nilinaw ko na ang aking mga sinabi. Kaya naman bibigyan ko na kayo ng isa pang sorpresa. Ginoong Lin, hindi ba't gusto mong malaman ang kinaroroonan ng iyong ama? Bakit hindi natin ayusin ang mga utang ng iyong ama, si Lin Yuan, ngayon? Isama na natin. CJ, ngayon, ayusin natin ang utang na ito ng lubusan. Tumaas ang pangunahing hidwaan. Pinasinungalingan ni Xu Wanjun ang kanyang mga krimen. Malapit nang ilahad ng buo ang mga pahiwatig tungkol sa ama. Sabihin mo, ano nga ba ang nangyari sa tatay ko noon, kung talaga namang gusto mong malaman? Kung ganoon, si Xu ngayon ay gagampanan ang mabuting tao hanggang wakas. Sasabihin ko sa iyo ng malinaw. 20 taon na ang nakalipas, nagsanib puwersa ang mga dagat ng Hilaga at Timog para magdaos ng Dinchaw na piging. Noong panahong iyon, si Xu, hindi ito higit pa sa isang maliit na tagapagtustos ng One High Group. Gustong samantalahin ang handaan na ito para umakyat sa mas mataas na katayuan, ang deposito ng Moonlight Shell sa ilalim ng isla ng Perlas. Naglalaman ito ng pinakapinong kapangyarihan ng espiritual na agos sa buong Timog Dagat. Sino ang makakontrol nito? Siya ang makakayang maghari sa buong mundo ng negosyo sa Timog Dagat. Kaya balak mong kunin ang Black Tide Poison Salt, ha? Tama, binayaran ko ang maliit na opisyal na noon ang namamahala sa pagkuha ng snow salt. Basta't kumalat ang lason sa araw ng pista ng pagtatakda ng daloy, magkakaroon ng kakaibang paggalaw ang daloy ng espiritu sa isla ng Perlas. Sasamantalahin iyon at gagamitin bilang dahilan ang pagpapatatag ng daloy ng espiritu, at otomatikong kukunin ang karapatan sa pagdevelop ng isla ng Perlas. Sayang, ang tatay mo na pabalik-balik na nakikialam. Nauna niyang natuklasan ang mga palatandaan. Tapos, hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pagkakaroon ng itim na alon na lasong asin. Bilang punong kusinero sa handaan ng Dinchaw, tahimik niyang pinalitan ang karamihan ng lasong asin. Gusto rin niyang lihim na imbestigahan ang utak sa likod nito, kaya pinatay mo siya. Hindi naman ganoon kasimple. Nang madiskubre ko ang kanyang mga kilos, kumilos siya ng desperado. Direktang pinasabog ang buto ng itim na alon na nakatago sa puso ng Perlas na isla. Nais na sirain ang lahat ng ebidensya. Kasama na ang pagsira sa pulo na ito. Ngunit ang iyong ama ay kumilos ng padalos-dalos noon. Pumasok sa puso ng isla ng walang pahintulot upang pigilan ito. Sa halip, ang kanyang sariling kilos. Ang nagpas mabilis sa pagkalat ng itim na alon, halos nagdulot ng malaking kapahamakan sa buong dagat Timog China. Bola mo.
Siyempre, ikaw ang unang naglagay ng lason. Ngayon, gusto mong ipasa ang kasalanan kay Teolin. Iyon prinsesa. Ano ang katotohanan? Hindi ba't ako ang may kapangyarihang magsalita? Kaunti na lang ang nabuhay noong panahong iyon. Sino ang makakapagpatunay sa mga bagay na walang saksi? Ano nangyari sa tatay ko pagkatapos? Kapag na-trigger ang mga buto ng itim na alon, mahirap na itong bawiin. Nakita ng iyong ama na lumalala ang sitwasyon, at naglakbay siya ng mag-isa papasok sa gitna ng isla. Ninais na gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan upang muling masil ang mga buto ng itim na alon. Ang selyo na iyon ay nag-ubos ng lahat ng kanyang isip at kapangyarihan sa alon. Mula noon, hindi na siya muling lumabas mula sa mata ng alon. Dahil sa iyong pansariling kapakinabangan, sinira mo ang buhay ng tatay ko sa loob ng maraming taon. At naglakas loob ka pang magsalita dito ng walang hiya, walang makapagpapatunay sa iyong kamatayan. Kaya't simulan na natin ang pagbabayad ng utang na ito mula sa iyo ngayon. Iyon sa tingin mo kaya mo. Babala. Ganap na pinakawalan ang itim na alon, lakas ng lupa ng Pearl Island, malapit nang pumutok ang puso ng isla, dahil nahuli na ang lahat. Mas mabuting tapusin na ito. Isama ang pulo at lahat ng mga lihim. Sama-sama tayong lumubog sa ilalim ng dagat. Nahati na ang puso ng perlas na isla, hahaha. Suwonjun. Akala mo ba, kung sirain mo ang isla, masisira mo na ang lahat? Hahaha. Nabuo ang isang agarang misyon, krisis sa kaligtasan ng perlas na isla. Inirerekomenda ang agarang pagsisimula ng plano sa pagtugon. Pumunta sa Pearl Island. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Ang pagbitak ng lupa sa Pearl Island ay umabot na sa 42%. Inaasahang hindi lalampas sa 2 oras ang oras bago tuluyang lumubog ang isla. Kapag ganap na naipalabas ang pormasyon ng itim na agos, hindi lalampas sa 2 oras, ang buong isla ay tuluyan ng lulubog sa ilalim ng dagat. May paraan bang pigilan? Sa pamamagitan lamang ng lakas ng ilan sa atin, hindi natin kayang pigilan ang ganitong kalawak na pagsabog ng itim na alon. Nararamdaman ng mga matandang alon ang pagbabago ng espiritu sa puso ng isla. Nasa kritikal na sitwasyon, naalala mo pa ba ang sinabi ng iyong ama noon? Ang sabaw ay hindi ang sagot. Ang tamang oras ang sagot. Noong araw, ang tatay mo ang nagsagawa ng seremonya para kontrolin ang daloy ng dagat. Hindi ito kailanman para mag-anyaya ng mga panauhin. Kaya para saan yon? Ang pagsasalo ay hindi para sa mga tao, ito ay para sa dagat. Ginagamit ang pagkain para pakalmahin ang mga espiritu ng daluyong sa buong karagatan, at hindi para kainin ng isang tao. Ang seremonyang iyon na inorganisa ng tatay ko noon, hindi iyon ginawa para pagbigyan ang sinuman, kundi nais na gamitin ang pinakapayak na alon ng buhay, upang pakalmahin ang naggangalit na itim na alon ng timog dagat. Kaya't kailangan nating patahimikin ang alon na ito. Dapat tayong magdaos ng isang katulad na salusalo, at dapat mas malaki ang antas kaysa noong nakaraan, upang mapanatili ang kontrol sa mas mapaghimagsik na alon ngayon. Espesyal na misyon, itatag ang salusalo sa pulo. Layunin, patahimikin ang itim na alon, pagpapatatag ng leyline ng Pearl Island. Mga kinakailangang materyales, matandang sabaw, paputok, dinurog na bituin dagat, perlas ng timog dagat. Kulang ang perlas. Koleksyon ni Thunderfire Tide ipinagkaloob ni General Liman. Koleksyon ni larawan ng tribo ng Jiaosha. Ang usapin ng mga perlas ng timog dagat ay ipagkatiwala ninyo sa akin, ang prinsesa. Pupunta ako kay Prinsesa Pearl Rod para sabihin yon. Sina General Liman at ang tribo ng Jiaosha naman. Maaari akong tumulong makipag-ugnayan. Mabilis ang oras. Maghiwalay tayo sa pagkilos. Opisyal nang nagsimula ang pagkuha ng 5 lasa para sa didawhayan. Wala nang natitirang oras na higit sa 1 oras. Nanay, kailangan ko ang iyong lumang sabaw. Mas maaga, mas mabuti. May nangyaring problema na naman sa South China Sea. Ang pangyayaring ito ay may kinalaman sa buong isla ng Perlas. Pati na rin ang lihim ni tatay mula pa noon. Mag-ingat sa daan.
Gamitin ng mabuti ang sopang ito para kay tatay. Prinsesa, ang isla ng Perlas ay nasa bingit ng kapahamakan. Kailangan namin ang perlas ng Timog Dagat para patahimikin ang itim na agos. Umaasa kami na ipagkakaloob ito ng prinsesa at agad na tutulong. Ang mga perlas ay kayamanang pinangangalagaan ng aming lahi mula pa sa mga ninuno. Ngunit ang kaligtasan ng Pearl Island ay napakahalaga. Ang prinsesa ay susunod sa iyo upang kunin ito. Babala, napakataas ng konsentrasyon ng itim na alon. Ang panganib sa katawan ay labis na tumataas. Babalik tayo sa pulo at lalaban tayo. General, nasa panganib ang Pearl Island. Kailangan ng iyong kapangyarihan ng kidlat. Itatayo ang dagat ng kapistahan sa pulo. Maliit na bagay. Sasama na ako sa iyo, General. Bilisan ang paggawa ng mga gasa. Kaugnay ito sa hindi natapos na hangarin ng ama ni Chao Sheng noong kanyang panahon. Ginoong Lin, nag-aalala ako na baka hindi sapat ang iyong lutuan. Kaya't nagdala ako ng malaking kawali na kayang magluto ng bangka. Ginoo, nagluluto lang ako. Hindi ako nag-ensayo sa dagat. Daloy ng isip ng isla, naghihintay ng pagbabalik ni Shenlan. Progreso ng pagkolekta ng 5 lasa para sa Dingdao Seaside Banquet, umabot sa daloy ng isip. Kulang na lang ang daloy ng isip. Bakit hindi pa bumabalik si Shenlan? Kailangang agad lumabas. Kung hindi, babala, patuloy na bumababa ang espiritual na lakas ng target. Iminumungkahi ang agarang pagligtas. Hindi pwedeng bumagsak. May naghihintay pa sa isla para sa boteng tubig na ito. Bakit hindi pa bumabalik si Shenlan? Baka may nangyari sa kanya. Kagyat na sitwasyon. Naipit sa sentro ng black tide. Patuloy na humihina ang mga palatandaan ng buhay. Hindi na pwedeng maghintay. Pupunta na ako para iligtas siya. Sasamahan kita, prinsesa. Napakabigat ng alon na ito. Paano tayo makakapasok? Epektibo ang utos ng tribo ng Kun. Maaari nitong labanan ang ilang bahagi ng itim na alon. Limitado ang oras. Sumunod ka sa akin, kaunti na lang ang oras. Shenlan. Bakit kayo nandito? Sabi mo, nililigtas mo ako. Pero tingnan mo ang itsura mo ngayon. Kung sana ay maayos mo akong nakusap noon, bakit kailangan pang magtago at tumakas sa kasal? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Niloko mo lang ako, wala kang pakialam sa nararamdaman ng prinsesa. Si Aoli, hindi siya tumakas, hindi ka tumakas, sino ang tumakas? Natatakot siya na magpakasal ka sa isang bitad. Isang kasal na sapat para sa iyong walang hanggan na kapahamakan. Mas pipiliin niyang pasanin ang masamang reputasyon. Isang tao ang humaharap sa lahat ng panganib ng investigasyon. Hindi niya nais na madawit ka sa gulo. Ano bang klaseng hindi pag-aalala ito? Patawad, Lee. Talagang dapat ko nang sinabi sa iyo ng mas maaga. Ako ang masyadong nagpasya ng mag-isa. Bodong ka. Anong bagay ang hindi natin kayang harapin ng magkasama? Bakit kailangan mong mag-isa? Hindi ito ang tamang oras para sa mga alaala. Hindi na tatagal ang pasaporte. Kailangan nating agad lumabas. Ang enerhiya ng Mianfeng Ling ng lahing Kun ay natitira ng mas mababa sa 20%. Iminumungkahi ang agarang paglikas. Tahan lang ng kaunti.
Espiritual na agos ng isla. Matagumpay na nakuha ang handaan sa isla kumpletong 5 lasa. Sa wakas kumpleto na ang 5 lasa. Mula ngayon, huwag ka nang mag-isa magtiis, naiintindihan mo. Naiintindihan na. Sa wakas, nakabalik na. Kumpleto na ang 5 lasa. Naghihintay na lang tayo kay Boss Lin para simulan. Tamang lasa ng pulo ng isla. Kumpleto na ang lahat ng sangkap. Susunod na hakbang ay simulan ang paggawa, bago tuluyang lumubog ang perlas ng isla. Handaan sa dagat ng Dingdao. Opisyal na sinimulan. Bago ganap na lumubog ang pulo ng perlas. Natitirang 40 minuto. Natitirang 40 minuto. Nagsimula na. Bilang general, ako ang bahala sa init. Ikaw na ang magluto. Una, itakda ang pundasyon. Ito ay maingat na itinago ng angkan ng perlas sa loob ng maraming henerasyon. Ang antas ng pagkakatugma ay 70%. Magpatuloy sa pagdaragdag ng mga materyales. Ang patong na ito ng tela ay makakapigil sa amoy na makatakas. Nanay, dala ko ang sabaw na ito. Ang antas ng pagkakatugma ay 70%. Ang huling sangkap ay malapit ng magsanib. Kapag ibinuhos ang sabaw na ito, nagbago ang amoy sa kawali. Lahat ng lasa ay narito. Kulang na lang ang huling katatagan. 10% ang pagkakatugma. Natapos na ang paggawa ng dinhayan. 10% ang pagkakatugma. Ang susunod na hakbang ay ilagay ang unang mangkok sa puso ng pulo. Sa wakas ay nagtagumpay. Ilagay ang unang mangkok sa puso ng pulo. Doon lamang tunay na mapipigilan ang itim na agos. Ngunit sa kabila ng puso ng pulo, mukhang lubos na nasakop na ito ng itim na agos ni Xu Huanjun. Ganap na itong nalubog. Malamang na masama ang kapalaran sa loob. Makakapasok ang tatay. Makakapasok din ako. Natukoy ang tumanggap ng espesyal na delivery task. Mga produkto ng Pearl Island, itinalagang banquet sa dagat. Ang unang mangkok ay hindi dapat matapon. Hindi dapat malamig at hindi dapat bumalik. Hindi dapat matapon. Hindi dapat masama. Hindi na maibabalik. Sigurado akong maihahatid ko ito. Pagpasok, maaaring hindi stable ang daloy ng tubig. Kailangan mong mag-ingat. Hawakan mo ito. Sa kritikal na sandali, maaaring makatulong ito sa iyo. Suriin ang mga natitirang alaala ng daloy ng tubig, hindi ito material. Ang pagbabago ng emosyon ay nagdudulot ng pagpapakita. Tatay. Chaosheng, huwag kang matakot. Ihatid mo lang at panalo na tayo. Tatay, ihahatid ko na naman. Maghintay ka. Babala, patuloy na tumataas ang konsentrasyon ng itim na agos. Inirerekomenda ang paggamit ng utos ng kuneho na walang hangin. Habang papalapit sa gitna ng isla, lalong lumalala ang itim na alon na ito. Talagang pinayagan ka ni Boss Lin na makapasok dito. Umalis ka, hahaha. Umalis ka, akala mo ba kayang pigilin ang sabaw na ito? Ang itim na alon na aking pinakawalan. Ngayon, nais kong ilibing ang lahat ng lihim. Kasama ng pulo na ito sa ilalim ng dagat.
Kabilang na ang aking ama na talagang patay na, hindi patay ang tatay ko. At naghihintay pa siya sa sabaw na ito. Bola-bola lang yan. Matagal na siyang namatay sa mata ng bagyo. Huling yugto ng paghahatid. 100 metro na lang mula sa mata ng bagyo. Mabilis ang natitirang oras. Huwag mong subukang pigilan si Xu Wanjun sa daang ito ngayon. Ano ito? Lin Yuanzhao. Ikaw hindi ba ikaw? Tatay. Ako. Xiaosheng. Ano ba talaga ang nangyari noon? Siya ba yon? Su Wanjun, noong mga panahong iyon, para sa iyong sariling kapakinabangan, nagawa mong halos magdulot ng kapahamakan sa buong Timog Dagat. Ang mga alon na pinanatili kong ligtas gamit ang aking buhay. Muli mong pinagsasamantalahan, hindi ito possible. Dapat alam mo nang hindi ako namatay. Ngunit hindi mo maiiwasan ang iyong mga kasalanan, tatay. Saan ka ba talaga ngayon? Talagang hahanapin kita. Naghihintay sa iyo ang Bihay Dong Chaoyan. Magdadala ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Bihay Dong Chaoyan. Naalala ko na, tatay, hintayin mo ako. Pangwakas na yugto ng paghahatid. Lugar ng paghahatid, puso ng Tide Eye sa Pearl Island, natitirang distansya, 10 hakbang. Tay, naihatid ko na ang mangkok na ito. Epekto ng feast sa island ay nagsimula. Ang geomorphology ng Pearl Island ay matatag. Ang pagbaba ng Pearl Island ay nahadlangan na. Impossible. Matagal ko nang pinaplano ito. Su Wanjun. Dapat mo nang ayusin ang iyong utang. Kumpirmado ni Lin Yuanzhou ang pangunahing palatandaan, bagong direksyon para sa kaligtasan, ang butas ng alon sa Bihay. Nawala na ang krisis sa Pearl Island. Tatay. Butas ng alon sa Bihay. Maghahanda na ako para umalis. Nagawa na. Nagawa na. Nailigtas ang isla. Tungkol sa ama mo. Buhay pa siya. Naipit siya sa mata ng silangang agos ng hilagang dagat. Ay hindi. Ang kapangyarihan ko ng itim na agos. Nawasak ang Black Tide Formation. Ganap na sumabog ang epekto ng pagsasagawa. Tiyak ang ebidensya ng punong tagapangasiwa. Ang One High Group ay talagang 20. Ang pangunahing salarin sa kaso ng pagdapo ng Ding Tiaoyan. Agad na ipahayag ang mga ebidensya ng krimen. Ipaalam sa lahat ng panig sa South China Sea. Hindi mapapatawad si Xu Wanjun. Sa wakas, ang mga alalahanin ng 20 taon ay maipapahayag na. Zhao Xiao, may masamang balita. Nakasil ang One High Group. Nakalantad na ang mga ebidensya laban kay Chairman Su. Mukhang madadamay din ang mga account natin sa One High Group. Baka maapektuhan tayo. Dapat ay inasahan na natin ang araw na ito. Yung impormasyon na ibinigay ko kay Xu Wanjun. Sana magamit ito sa pagkakataong ito. Hayaan siyang mag-isip ng kaunti at ipagtanggol ako. Si Xu Wanjun ay nakipagsabuatan sa mga puwersa sa mundo. 20 taon na ang nakalipas, naglagay ng lason sa tanghalian sa Nanhai. Dahil dito, halos nagdulot ito ng kapahamakan sa Pearl Island. Napilitang ipinatigil ang chef na si Lin Yuanzhou at nawawala na hanggang ngayon. May matibay na ebidensya. Agad siyang arestuhin.
Narito ang punong tagapamahala. May ilang liham pa. Mula sa Zhao Family Restaurant sa Donghai at sa Wanhai Group. Ang pirma ay si Zhao Mingxuan. Ang nilalaman ay tungkol sa pagdiriwang ng Tidal Feast. Tala ng ikatlong pahiwatig na naipasa. Magandang Zhao Mingxuan. Sa panlabas, siya ay tila isang tapat na anak ng negosyante. Palihim, ngunit itinuturing ang mga lihim na sulat na ito na may kinalaman sa kapalaran ng Dragon Palace bilang patunay ng katapatan para mapalapit kay Xu Wanjun. At bukod pa rito, kahina-hinala at mapanganib ang mga talaan ng pananalapi. Sa mga nagdaang taon, ang pamilya Zhao mula sa grupo ng Wanhai ay bumili ng maraming snow salt na hindi malinaw ang pinagmulan sa murang presyo at ipinagbenta bilang pulbos para pagkakitaan. Nakakuha ng malaking kita mula dito. Siya sa atin ang lahat ng negosyo ng pamilya Zhao sa Dagat Timog. Kailangang suriin ng mabuti, hindi palalagpasin. Ibigay ang bagong ebidensya sa mga pangunahing lihim na impormasyon tungkol sa pagbebenta ng mga produktong may kaugnayan sa itim na alon ng droga. Paghahanda sa susunod na hakbang. Lin Xiaosheng. Tingnan mo ang iyong mga talunan. Nakalupig si Xu Wanjun. Bakit ka pa nandito? Isa lang akong maliit na negosyante na tagadala. Wala akong kinalaman sa mga kasalanan ni Pangulong Xu. Zhao Mingxuan. Ikaw ay lihim na nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa Dingtide Banquet kay Xu Wanjun na hindi tuwirang tumulong sa kanyang balak. Muling nagbenta ng mga produktong may kaugnayan sa itim na alon na lason upang makakuha ng hindi makatarungang kita. Malinaw ang ebidensya. Sa utos ng punong tagapangasiwa, agad na bawiin ang lahat ng lisensya ng Dragon Palace na may sertipikasyon sa mga seafood restaurant ng Zhao sa East Sea at South Sea. Kunin ang mga hindi makatarungang nakuha. Huwag nang ipagpatuloy. Hindi possible. Ako. Gusto ko lang mag-iwan ng isang paraan para makaalis. Paano nangyari yon? Akala mo ang ebidensya na ibinigay mo ay mag-iwan sa'yo ng daan palabas. Pero hindi mo inaasahan. Nasa ebidensyang iyon ay nakatago ang iyong pinakakomprometidong sikreto. Akala mong naplanuhan mo ng lubos ang lahat ng tusong dalaw. Sa huli, wala nang natira. Hindi. Talo ka sa iyong sariling kasakiman. Si Lin Xiaosheng ayon sa mga alituntunin ng Nanhai Longgong. Ang pulo ng perlas na ito kasama ang buwan ng mga perlas sa ilalim ng pulo. Simula ngayon, opisyal na sa iyo ito. Ikaw ang may ganap na kapangyarihan dito. Ang bigat ng paglalakbay na ito. Mas mabigat kaysa sa orihinal na inaasahan. Salamat, Prinsesa. Maraming salamat sa iyo sa buong paglalakbay na ito. At salamat din sa inyong dalawa sa pagtutulungan. Natapos na ang pangunahing misyon, ganap nang nalutas ang balak ng itim na alon at lason. Opisyal nang nakumpirma ang pagmamay-ari ng Pearl Island. Susunod na yugto, paghahanda para sa opisyal na pagbubukas ng Isla ng Perlas. Ngayon ay tungkol na sa Isla ng Perlas. Sunod naman ay ang bihay. Kumpleto na ang pagkukumpuni ng sangay sa Nanhai. Gusaling Longpu, Gusaling Longyanfu. Salamat sa pagsusumikap mo. Dahil kay Xiaosheng. Ikaw, sa wakas, hindi na kailangang magdusa ang aming angkan sa pang-aabuso ng Wanhai Group. Maaari na tayong makipagkalakalan ng tapat. Nagpakumbaba ka, pinuno. Sa hinaharap magtutulungan tayo. Ang konsentrasyon ng espiritu sa pondong ito ay mas maganda kaysa sa inaasahan ng prinsesa. Kung interesado ang prinsesa, hinihiling pa namin na pagtuunan niyo ng higit na pansin ang disenyo ng tindahan ng panghimaga sa isla. Siyempre, itiwalan niyo sa akin bilang prinsesa, hindi kayo magkakamali. Boss Lin. Bilang batang Panginoon, inuutusan kong dapat magkaroon ang isla ng 100 gin na barbecue buffet. At dapat itong maging permanenteng tampok. Batang Panginoon, ang laki naman ng gana mo. Halos kukunin mo na lahat ng mga sangkap sa isla. Hahaha. Sakto, ako mismo ang magiging buhay na patunay. Dahil may malaking kontribusyon ang prinsesa sa pulo na ito, bakit hindi natin tawaging pinakamagandang pulo ng prinsesa? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Sobrang pangkaraniwan, tumatanggi ang prinsesa na ilagay ang ganitong pangalan. Hehe, at saka masyadong mahaba. Mahirap sumigaw.
Mas mabuti pang tawagin itong perlas na isla. Simple at akma. Sige na, sige na. Perlas na isla na lang. Boss Lin, kami niyan ay nagtatrabaho ng mabuti nitong mga nakaraang araw. Sa wakas, naging regular na empleyado na kami. Sa panahon ngayon, mas masarap pa rin kumapit sa mayayaman. Bayad daan. Sige, magtrabaho ng maayos. Bayad daan. Bayad daan, huwag na namang isipin ang mangolekta ng bayad daan, 10B. Bayad daan, nagsisimula sa 10B. Kapatid, nagdisenyo ako ng ilang espesyal na package para sa mga bisita. Abot kaya ang presyo. Maaari rin nilang maranasan ang mga espesyal na katangian ng Longgong. Magandang ideya ito. Siyempre, natutunan ko ito sa'yo. Nagsimula na ang Pearl Island. Opisyal na nagbukas ang Pearl Island. Bayad daan, simula sa 10 baitang. Patuloy na tumataas ang kita. Bayad daan, ang Dragon Palace ay maayos na nagpapatakbo. Tagay. Boss Lin, ito ay ipinasa ng Chancellor Gi. Palasyo ng Xuanbing sa Bihay. Bagong paalala, ang order mula sa Bihay ay malapit ng ma-unlock. Bagong order na nabuo. Tumatanggap Hari ng Xuanbing sa Bihay, address. Produkto mula sa Palasyo ng Xuanbing sa Bihay, isang mangkok ng maanghang na sopas. Tala, nakayelo sa loob ng 300 taon. Mas malamig ang sikmura kaysa sa Dragon King ng Silangang Dagat. Nakatagong pahiwatig, Lin Yuanzhao. Kuya, bakit ka pumunta sa gitna ng isla ng maaga? Mukhang aalis si Kuya He para sa isang mahabang biyahe. Malayo ba ang pupuntahan niya? Hilagang Dagat. Para hanapin ang tatay. Tatay. Buhay pa ang tatay. Buhay. Nakatagong sa isang lugar sa North Sea na tinatawag na Xuanbing Palace. Kailan ka alis? Ano ang mangyayari sa Pearl Island? Nasa tamang landas na ang pamamahala sa isla. Nandiyan ang prinsesa ng perlas ng mga Jiaoxia at ang batang pangulo ng mga Kun. Kaya mo ring pangasiwaan ang araw-araw na gawain kasama si Damay. Sa mga panahong wala ako, maging mas maunawain ka. Kapatid, mag-relax ka lang. Nandito ako sa bahay. Malayo ang daan papuntang Bihay. Hindi rin sigurado na pareho ang mga patakaran sa Nanhai at Donghai. Mag-ingat ka sa daan. Buhay pa siya. Sa mga nagdaang taon, hindi na sayang ang paghihintay ko. Mama. Aalis na ako ngayon papuntang Bihay. Sisiguraduhin kong maibabalik si tatay. Niluto ni Mama mismo ang sabaw na ito. Mas pinaghandaan niya ito kaysa kailanman dati. Dalhin mo ito at ibigay kay tatay para kay mama at para sa buong pamilya namin. Mas komplikado at pabago-bago ang tubig sa Bihay kaysa sa dagat timog China. Ito, hawakan mo ito. Haha, dagdagan mo pa ng kaunting lakas ang utos ng batang Panginoon. Mas malakas ang alon sa hilagang dagat kumpara sa timog dagat. Natapos na ang pag-target sa agos ng hilagang dagat. Nakumpirma ang order. Tumatanggap, Hari ng Yelo ng Hilagang Dagat, isang mangkok ng mainit na sabaw. Nakatagong pahiwatig, Lin Yuanzhao. Magandang biyahe. Maaga umalis, maaga bumalik. Hintayin kitang bumalik na may magandang balita. Kapatid, siguraduhin mong makabalik kang ligtas. Tatay, tiyak na maihahatid ko ang order na ito. Nakumpleto na ang lahat ng misyon sa ikalawang season.